15 mga kakaibang couple na pinatunayang love is blind. Sabi nga nila, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa mga pisikal na bagay na meron ito, ngunit may mga relasyon na talaga namang nakakagulat at masasabi nating unusual. Pero alam mo ba na madalas ang mga kakaibang relasyon na ito ang nagiging pinakamalakas at pinakamatibay? Kaya naman sa video na ito ating kikilalanin ang mga kakaibang couples na talaga namang pinatunayan nila na love is blind. Kaya naman tara, simulan na natin. Number 1, Sanele and Helen. Si Sanele Masilela at Helen Shabangu ay isang kakaibang couple na naging usap-usapan sa South Africa at sa buong mundo dahil sa kanilang napakalaking age gap at di pangkaraniwang pagsasama. Si Sanele ay 8 years old lamang noong una silang ikinasal, habang si Helen ay 61 years old na may asawa na at 5 anak. Ang kanilang pagsasama ay hindi isang romantikong relasyon kundi isang ritual na isinagawa bilang pagtupad sa tradisyonal na paniniwala ng pamilya ni Sanele. Ayon sa kanilang kultura, ito ay mahalaga upang bigyan ng respeto ang mga espiritu ng mga ninuno ni Sanele na pinaniniwalaang nagpakita sa kanya sa panaginip at humiling na siya ay magpakasal kay Helen. Si Helen Shabangu ay isang matagal ng kaibigan ng pamilya ni Sanele at sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, pumayag siya sa kasal bilang paggalang sa kahilingan ng pamilya at sa kanilang paniniwala. Sa panig naman ni Sanele, ang kanyang mga magulang ay may paniniwala na ang kasal ay kailangan upang protektahan ang kanilang pamilya mula sa malas at upang magdala ng kasiyahan at kapayapaan sa kanilang buhay. Samantala, ang seremonya ay nakumpleto sa pamamagitan ng pagsuot ng tradisyonal na kasuotan at isang selebrasyon na parang tunay na kasalan, ngunit malinaw na ito ay isang paniniwala lamang at hindi legal na binding. Hindi rin sila nagsasama bilang mag-asawa sa pang-araw-araw na buhay at walang physical o romantic relationship na naganap. Bagaman hindi karaniwan, ang kanilang relasyon ay nagsisilbing patunay sa pagkakaibang dala ng mga tradisyon at kultura at nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa kanilang espiritual na paniniwala. Ang relasyong ito ni Sanele at Helen ay isang halimbawa ng pagmamahalan na nakaugat sa pagrespeto at pagsunod sa kanilang nakagisnang kultura, na isang hindi pangkaraniwang kwento na nagpapaalala sa atin na ang konsepto ng pagmamahal ay may iba't ibang anyo depende sa kultura at paniniwala ng bawat tao. Number 2, Kyle Jones and Marjorie Makul. Si Kyle Jones at Marjorie Makul ay isang kilalang unusual couple dahil sa kanilang 60-year age gap na nagbigay sa kanilang relasyon ng maraming kontrobersya at pagkamangha mula sa publiko. Si Kyle Jones ay isang lalaking mula sa Pittsburgh, USA na may kakaibang atraksyon sa mas matatandang babae o tinatawag na gerontophile. Sa kanyang edad na 31 noong una siyang makilala, siya ay bukas na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal para sa mga kababaihan na nasa senior years na, at ito ang dahilan kung bakit napalapit siya kay Marjorie. Sa kabilang banda, si Marjorie Makul ay isang 91 years old na lola na may 6 na anak. Bagaman hindi siya inaasahan, sa simula na makakapag-date muli sa kanyang edad, nahanap niya ang kasiyahan at excitement sa hindi pangkaraniwang relasyon nila ni Kyle. Nagsimula ang kanilang ugnayan noong nakipagkilala si Kyle kay Marjorie sa isang bookstore kung saan agad niyang inilahad ang kanyang interes sa mas matatandang babae. Bagaman sa una ay nagdalawang isip si Marjorie dahil sa kanilang napakalaking agwat sa edad, naging bukas siya sa posibilidad at nagdesisyong subukan ang kakaibang relasyon. Sa kabila ng agwat sa kanilang edad, nagkaroon sila ng masayang samahan na puno ng kasiyahan, pag-unawa at respeto sa isa't isa. Para kay Kyle, si Marjorie ay hindi lamang isang matandang babae, kundi isang taong may malalim na pananaw at masayang personalidad na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Bagaman maraming negatibong reaksyon ang kanilang natanggap mula sa kanilang mga pamilya at sa publiko, pinili ni Kyle at Marjorie na ipagpatuloy ang kanilang relasyon nang walang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa maraming tao na tunay ang age doesn't matter. Number 3, Gabriela and Victor Peralta. Sina Gabriela at Victor Peralta ay kilala bilang isang unusual couple dahil sa kanilang extreme body modifications na nakilala bilang isa sa mga may pinakamaraming tattoo na mag-asawa sa buong mundo. Samantala, pareho silang mula sa Latin America. Si Victor ay mula sa Argentina, habang si Gabriela ay mula sa Uruguay. Ang kanilang katawan ay may kabuuang 77 body modifications. Kabilang na ang full body tattoos, implants, piercings at split tongues na naging bahagi ng kanilang identity at artistic expression. Ang
Ang dedikasyon nila sa body art ay nagdala sa kanila sa iba't ibang bansa at nakatulong upang makilala sila sa tattoo community bilang pioneers at enthusiasts ng alternative body art culture. Ang kakaibang ugnayan ni Gabriela at Victor ay nagsimula nung makilala nila ang isa't isa sa tattoo scene na kung saan agad silang nagkaroon ng matinding koneksyon dahil sa kanilang shared passion sa body modifications. Naging inspirasyon nila ang isa't isa upang ipagpatuloy ang kanilang artistic journey at i-explore ang mga limitasyon ng body art. Sa paglipas ng panahon, naging magkasama sila sa mga tattoo conventions, nagpatayo ng mga tattoo shops at nagsilbing inspirasyon sa iba pang tattoo enthusiasts. Para sa kanila, ang kanilang physical transformations ay simbolo ng kanilang pag-ibig at dedikasyon hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa sining at pag-express ng sarili. Sa kabila ng maraming humuhusga sa kanilang panlabas na anyo, sina Gabriela at Victor ay masaya at buo ang pagsuporta sa isa't isa. Naniniwala sila na ang tunay na pagmamahal ay tumitingin sa kaluluwa at hindi sa panlabas na anyo lamang. Ang kanilang relasyon ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaring makita sa iba't ibang anyo at paraan. At ang kanilang kwento ay nagpapakita na ang pagkakaiba sa paningin ng iba ay hindi hadlang para sa tunay na koneksyon. Number 4. Richard Gere and Alejandra Silva. Sina Richard Gere at Alejandra Silva ay isang unusual couple dahil sa kanilang 33-year age gap at magkaibang background. Ngunit pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling edad o kultura. Si Richard Gere ay isang kilalang aktor sa Hollywood at humanitarian na ipinanganak noong 1949 at naging sikat sa mga pelikulang gaya ng Pretty Woman at An Officer and a Gentleman. Bukod sa kanyang karera sa pelikula, aktibo si Gere sa pagsuporta sa karapatang pangtao, partikular na sa Tibet at sa iba pang global humanitarian causes. Sa kabilang banda, si Alejandra Silva na ipinanganak noong 1983 sa Spain ay isang publicist, social activist at humanitarian din na aktibo sa pagtulong sa mga refugees. Lumaki siya sa isang prominenteng political family sa Spain na nagbigay sa kanya ng interes sa global social issues at charity work. Samantala, nagkakilala sina Richard at Alejandra sa Italy noong 2014 nang pareho silang na-involve sa humanitarian efforts. Bukod rito, pareho silang may mga pinagdadaanan sa personal na buhay at agad nilang natagpuan ang pagkakapareho nila sa mga pananaw at advocacy. Sa kanilang pagkikita, nagkaroon ng instant connection sa kabila ng kanilang malaking agwat sa edad at naging malapit sila dahil sa kanilang shared passion para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagpatuloy ang kanilang relasyon at noong 2018, sila ay nagpakasal sa isang private ceremony sa kanilang tahanan sa New York. Ang kanilang pagsasama ay naging inspirasyon sa marami, lalo na't pareho nilang piniling sundin ng kanilang puso sa kabila ng societal judgments. Samantala, si Richard ay madalas na nagsasabi na sa kabila ng agwat sa edad, si Alejandra ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan at bagong pananaw sa buhay. Pareho silang nagbahagi ng pagmamahal at dedikasyon sa isa't isa na pinalalim pa ng kanilang commitment sa charity work at pagmamalasakit sa iba. Number 5. Amanda Rogers and Shiba. Si Amanda Rogers ay isang babaeng nagbigay pansin sa buong mundo noong siya ay nagpakasal sa kanyang alagang aso na si Shiba noong 2014. Ang kanilang kasal ay itinuring na isang makulay na halimbawa ng kung paano ang pag-ibig ay maaring maging di karaniwan at lampas sa mga tradisyonal na konsepto ng relasyon. Si Amanda, na isang residente ng United Kingdom at isang dating theatrical performer, ay nagbigay diin na ang relasyon niya kay Shiba ay nababatay sa walang kondisyong pagmamahal at pagtanggap. Sa kanyang mga interviews, inilarawan niya si Shiba bilang isang true soulmate na nagbigay sa kanya ng saya at seguridad na hindi niya natagpuan sa ibang tao. Ang kasal nila ay isinagawa sa isang private ceremony na dinaluhan ng humigit kumulang 200 na bisita. Ang dahilan kung bakit sila tinuturing na isang unusual couple ay dahil sa kakaibang konsepto ng isang tao na nag-asawa ng isang alagang hayop na isang bagay na hindi nakasanayan. Si Amanda ay nagbigay linaw na ito ay simbolikong kasal lamang at wala itong legal na implikasyon. Ngunit para sa kanya,
Ito ay isang paraan upang ipahayag ang espesyal na koneksyon nila ni Shiba na puno ng pagmamahal at kasiyahan. Nabuo ang kanilang relasyon mula sa isang simpleng pagsasama bilang mag-amo. Samantala, ipinahayag ni Amanda na si Shiba ay palaging nandyan sa mga oras ng lungkot at saya na nagpatibay ng kanilang pagkakaunawaan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pagmamahal ay hindi limitado sa pagitan ng dalawang tao lamang, kundi maaari ring umiral sa mga ugnayan ng pagkakaibigan at pagsuporta sa bawat isa. Number 6. Susan and Philip Elling. Si Susan at Philip Elling ay isa sa mga pinaka-unusual na couple na nagbigay inspirasyon sa maraming tao dahil sa kanilang natatanging pagmamahalan. Si Susan ay isang babaeng ipinanganak na may kumpletong pandinig, samantalang si Philip ay isang bingi mula pa pagkabata. Ang kanilang relasyon ay nagsilbing simbolo ng walang kondisyon na pagmamahalan. Dahil sa kanilang sitwasyon, tinuturing silang unusual couple dahil sa hamon ng komunikasyon na dulot ng kanilang magkaibang sensory abilities. Gayunpaman, si Susan ay isang masayahing individual na likas na mapagmahal sa sining at musika, habang si Philip ay aktibong miyembro ng deaf community at isang mahusay na manlalaro ng basketball sa kanilang lugar. Nakilala nila ang isa't isa sa isang community event na naglalayong magsama-sama ang mga may kapansanan at ang kanilang mga pamilya. Sa una, nagkaroon ng mga hamon sa komunikasyon dahil si Susan ay kailangang matutong mag-sign language upang epektibong makausap si Philip. Gayunpaman, ang kanilang determinasyon na makilala at maunawaan ang isa't isa ang nagpatatag sa kanilang ugnayan. Ang pagmamahalan nila ay nagbunga ng isang malalim na koneksyon na hindi lamang nakasalalay sa wika kundi sa kanilang mga kilos at damdamin. Si Susan, sa kanyang walang pagod na pagsusumikap na matutunan ng mundo ni Philip, ay naging tulay para sa mga taong may kapansanan sa pandinig at sa lipunan. Sa kabilang banda, si Philip ay nagbigay kay Susan ng pananaw tungkol sa mundo ng deaf culture na puno ng kasaysayan at pagkakakilanlan. Number 7. Vicky, Valerie, Alina, and Joe Darger. Si Joe Darger at ang kanyang tatlong asawa na sina Vicky, Valerie at Alina ay isang polygamous family mula sa Utah at kinikilala bilang isa sa mga most unusual couples dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang setup sa relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba-iba ng personalidad, matagumpay nilang naitayo ang isang malaking pamilya na puno ng respeto at pagmamahalan na nagpapakita na para sa kanila ang pag-ibig ay hindi limitado sa isang tao lamang. Si Joe ay isang businessman na lumaki sa isang polygamous community at naniniwala sa halaga ng pamilya at kasunduan sa mga relasyon. Si Alina ang kanyang unang asawa na kinasal sa kanya noong 1990. Si Alina, na kilala sa kanyang pagiging maasikaso at matatag, ay tumulong kay Joe sa pagbuo ng kanilang pamilya at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sumunod na dumating sa buhay nila si Vicky, na isa rin niyang first cousin at twin sister ni Valerie. Si Vicky ay naging pangalawang asawa ni Joe at sa kanilang pagsasama, si Vicky ay nakilala sa kanyang pagiging supportive at mapagmahal sa kanyang mga co-wife. Ilang taon matapos nito, nagpa siya ring pakasalan ni Joe si Valerie, ang kakambal ni Vicky, na kilala naman sa kanyang maamong ugali at pagiging malapit sa mga anak nila. Ang tatlong asawa ay may kanya-kanyang papel sa pamilya at lahat sila ay may pagkakaintindihan sa kanilang relasyon. Nagkakaisa sila sa layuning magkaroon ng masayang pamilya at pagpapalaki ng mga anak sa kapaligiran na puno ng pagmamahalan at respeto. Kahit maraming kritisismo ang natanggap nila mula sa lipunan dahil sa kanilang setup, ipinakita ng Darger family na ang kanilang relasyon ay may malalim na pundasyon ng tiwala at komunikasyon. May mga hamon man sa pagiging isang polygamous family tulad ng selos at mga tanong mula sa mga tao, pinatunayan nilang kaya nilang lampasan ito sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa kanilang pamilya at pagiging bukas sa isa't isa. Number 8. Nick Vujicic and Kanai Miyahara. Si Nick Vujicic at Kanai Miyahara ay isang kilalang mag-asawa na pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling anyo o limitasyon. Si Nick ay isang motivational speaker na ipinanganak na may tetra amelia syndrome, na isang bihirang kondisyon kung saan siya ay walang mga braso at binti. Sa kabila ng kanyang pisikal na kondisyon, si Nick ay nagtagumpay sa buhay. Nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga speeches at libro.
Ang kanyang kwento ay puno ng pag-asa at determinasyon na nagpapakita na ang mga limitasyon ay maaari lamang maging hadlang kung hindi natin tatanggapin ang ating sariling lakas. Samantala si Kanay Miyahara sa kabilang banda ay isang mapagmahal at matiyagang babae na nagmula sa isang pamilyang may lahing Mexican at Japanese. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan, pagsuporta at pag-intindi sa mga pangangailangan ni Nick. Ang pagiging isang ina at asawa ay naging bahagi ng kanyang misyon na bigyan ng inspirasyon ang kanilang pamilya at mga taga-subaybay. Nagsimula ang kanilang kwento noong 2008 sa Texas na kung saan naganap ang kanilang unang pagkikita sa isang event na dinaluhan ni Nick bilang tagapagsalita. Ayon kay Nick, siya ay agad na humanga kay Kanay sa kanyang likas na kabaitan at simpleng kagandahan. Sa kabila ng mga social issue at physical challenges, ang kanilang pagmamahalan ay lalo pang mas lumalim. Naging malinaw kay Kanay na ang hindi karaniwang anyo ni Nick ay hindi hadlang kundi isang aspeto ng kanyang personalidad na nagbigay inspirasyon sa kanya. Ang kanilang relasyon ay itinuturing na unusual dahil sa pagiging couple ng isang taong may matinding pisikal na limitasyon at isang babaeng nagmahal sa kanya ng walang pagdududa. Samantala ang kanilang kasal noong 2012 ay naging simbolo ng walang kondisyong pagmamahalan at pagtanggap sa kabila ng mga hamon. Ngayon si Nick at Kanay ay may 4 na anak at patuloy na nagbabahagi ng kanilang kwento sa mga seminars at libro. At sila ay naging halimbawa ng pag-asa na puno ng pagmamahal at dedikasyon sa isa't isa. Number 9. Flavio Briatore and Elisabetta Gregoraci. Si Flavio Briatore at Elisabetta Gregoraci ay isa sa mga pinakakilalang most unusual couples dahil sa kanilang malaking agwat sa edad at kakaibang kwento ng pagmamahalan. Si Flavio Briatore ay isang Italian businessman at dating manager ng Benetton Formula 1 team at kilala sa kanyang kasikatan at marangyang pamumuhay. Siya ay ipinanganak noong 1950 na kung saan si Flavio ay malaki ang agwat ng edad kay Elisabetta na ipinanganak noong 1980. Dahil dito halos 30 years ang kanilang age gap na siyang dahilan kung bakit maraming tao ang nagtaka kung paano nagkatuluyan ng dalawa. Si Flavio ay may malawak na karanasan sa mundo ng negosyo at social circles. At bagamat kilala siya bilang isang playboy noon, seryoso ang naging intensyon niya nang makilala si Elisabetta. Si Elisabetta Gregoraci sa kabilang banda ay isang modelo at TV personality mula sa Italy. Siya ay sikat sa kanyang kagandahan at pagiging elegant. Ngunit lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa Italy at nagtaguyod ng kanyang sariling karera sa entertainment industry. Noong 2006, nag-cruise ang kanilang landas sa isang social event at agad na nahulog ang loob ni Flavio kay Elisabetta dahil sa kanyang kababaang loob at charm. Kahit maraming tao ang nagduda sa relasyon nila, naisip ni Elisabetta na seryoso si Flavio at may natatanging pagtingin sa kanya na hindi niya natagpuan sa ibang tao. Habang tumatagal ang kanilang samahan ay lalong tumibay ang kanilang relasyon at kinasal sila noong 2008 at nagkaroon ng anak na si Nathan Falco. Kahit may mga skeptiko na nagtanong kung totoo ba ang kanilang pagmamahalan, ipinakita ni Flavio at Elisabetta na hindi hadlang ang edad o katayuan sa buhay. Gayunpaman sila ay nag-divorce noong 2019 at pumirma sila ng separation agreement bago magpasko noong 2017. Number 10. Godfrey Baguma and Kate Namanda. Si Godfrey Baguma, na mas kilala sa bansag na Uganda's Ugliest Man, ay naging kilala sa maraming balita dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang itsura at natatanging kwento ng pag-ibig. Si Godfrey ay may isang bihirang kondisyon sa muka na nagbigay sa kanya ng isang natatanging anyo. Bagamat ito ay nagdulot sa kanya ng bullying at diskriminasyon sa kanyang buhay, siya ay naging kilala bilang isang komedyante at singer sa Uganda na nagpapatunay na ang kanyang talino at determinasyon ay higit pa sa kanyang itsura. Si Godfrey ay ipinanganak na may hirap sa kanyang kalusugan, ngunit sa kabila nito nagtagumpay siyang maging isang ama at provider sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa na si Kate Namanda ay isang simpleng babae na nagpakita ng tunay na pagmamahal at pagtanggap sa kabila ng kanyang panlabas na itsura. Samantala, si Kate ay piniling manatiling tapat kay Godfrey na kung saan tinanggap niya kung ano ito na nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao. Nakilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng isang mutual friend at sa paglipas ng panahon nabuo ang kanilang pagkakaibigan na unti-unting umusbong sa isang serious relationship. Gayunpaman, meron pa ring mga pangaalipusta at kritisismo mula sa komunidad, ngunit sa kabila nito, sila ay nanindigan pa rin sa kanilang pagmamahalan.
Sa makatuwid, ipinakita ni na Godfrey at Kate na ang tunay na pagmamahal ay nakabase sa pagtanggap at respeto, hindi sa panlabas na anyo. Number 11. Ben Brown and Jenna Bentley. Si Ben Brown at Jenna Bentley ay kilalang most unusual couple. Ang kanilang relasyon ay nag-viral dahil sa hindi pangkaraniwang pagkakaiba ng kanilang pisikal at lifestyle. Si Jenna Bentley ay isang dating Playboy model, kilala sa kanyang napakagandang itsura at pagiging matangkad. Siya ay palaging nasa spotlight, laging aktibo sa social media at nakikipag-network sa iba't ibang kilalang tao sa industriya. Sa kabilang banda, si Ben Brown ay isang mayamang negosyante, ngunit hindi siya ang stereotypical handsome na inaasahan ng marami na makakatuluyan ng isang modelong tulad ni Jenna. Siya ay medyo simpleng tao at ang kanyang pisikal na anyo ay mas malayo sa karaniwang itsura ng mga nakakadate ni Jenna, kaya naman tinuring silang unusual couple. Madalas silang nakakakuha ng mga komento at tanong kung paano nila nagawang maging magkarelasyon. Ngunit pinatunayan nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa panlabas na anyo. Si Jenna ay bukas sa pagsasabi na kay Ben niya nakita ang tunay na pagmamahal at suporta na hindi lamang nakabatay sa pisikal na anyo, kundi sa kanilang mutual respect at understanding sa isa't isa. Samantala, nabuo ang kanilang relasyon sa isang social na event na kung saan nagtagpo ang kanilang landas. Ayon kay Jenna, hindi siya agad naakit sa panlabas na anyo ni Ben, ngunit nagustuhan niya ang talino at pagmamahal na ipinakita nito. Si Ben naman ay labis na humanga kay Jenna, hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kundi sa kanyang pagiging mabait at down to earth. Sa kabila ng mga panlabas na opinyon, nagpatuloy ang kanilang relasyon at pinatunayan nila na ang kanilang pagmamahalan ay base sa tunay na pagkakaunawaan. Number 12. Amalie and Sean Jennings. Si Amalie Jennings at Sean Jennings ay kilalang kilala bilang isa sa mga most unusual couples dahil sa kanilang di pangkaraniwang love story. Nagkakilala sila noong 2008 sa isang online video game at kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, agad silang naging komportable sa isa't isa. Si Amalie ay may malusog na pangangatawan at higit ang timbang kumpara sa karaniwang babae. Samantalang si Sean ay may regular na pangangatawan. Dahil dito marami ang natutok at nagtaka sa kanilang relasyon, lalo na't hindi pangkaraniwan para sa ibang tao na makitang magkasama ang magkaibang katawan tulad nila. Si Amalie ay isang gamer at homebody na mahilig sa art at writing. Dahil sa kanyang timbang, hindi naging madali ang kanyang buhay dahil madalas siyang makatanggap ng kritisismo at minsan ay nabubuli. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang positibo at naging open sa pagmamahal mula sa ibang tao. Kahit pa hindi niya akalain na makikilala niya ang kanyang magiging asawa sa isang online game. Samantala, si Sean naman ay isang taong mahilig sa adventure at fitness, ngunit may malambot na puso at pagiging mapagpasensya. Hindi niya alintana ang itsura ni Amalie dahil ang mas pinahalagahan niya ay ang kanilang pagkakaintindihan at koneksyon bilang magkaibigan na kalaunan ay nauwi sa pagmamahalan. Habang mas nagiging malalim ang kanilang pagkakaibigan, na-realize nilang pareho na ang kanilang ugali at values ang tunay na nagpapatibay sa kanilang samahan. Sa kabila ng panghuhusga ng ibang tao sa kanilang itsura, mas pinili nilang ipaglaban ang relasyon. Para kay Sean, si Amalie ay higit pa sa kanyang pisikal na anyo at nakita niya ang tunay na halaga ng isang tao mula sa kabutihan ng puso at pagkatao. Number 13. Anastasia Rescos and Quentin Dehar. Si Anastasia Rescos at Quentin Dehar ay kilalang most unusual couple na mayroong kakaibang pananaw sa buhay at kanilang pagkahumaling sa pagiging Barbie at Ken sa totoong buhay. Si Anastasia ay isang French-Russian na nagmula sa mayamang pamilya na lumaki na mahilig sa mga branded na damit, make-up at aesthetics na nagpaparamdam sa kanya na siya ay parang si Barbie. Samantala si Quentin na isang negosyante mula sa France ay nagkaroon din ng pangarap na maging tulad ni Ken, ang partner ni Barbie. Mula pagkabata, parehong naniniwala ang dalawa na ang perpektong anyo ay matatagpuan sa iconic na mga larawang ito, kaya't pareho silang nag-invest ng malaki sa cosmetic surgery upang magmukhang Barbie at Ken. Kasama ang pagkakaroon ng mga designer outfits at luxury cars na nagpapalakas ng kanilang imahe. Ang unusual na aspeto ng kanilang relasyon ay ang kanilang lubos na dedikasyon sa pagbabago ng kanilang mga sarili upang maging kamukha ng mga manikang si Barbie at Ken na nagresulta sa hindi mabilang na cosmetic procedures at surgeries.
Samantala, ang kanilang ugnayan ay lumalim dahil sa isang party sa Paris na kung saan napansin nila ang pagkakapareho ng kanilang mga pangarap at interes sa pagiging plastic perfect doll. Mula roon mabilis silang nagkaintindihan at naging committed sa isa't isa, hindi lang bilang magkasintahan kundi bilang magpartner sa kanilang Barbie at Ken journey. Pareho silang nagbahagi ng mga social media posts na nagpapakita ng kanilang perfect na lifestyle at pagiging embodiment ng isang plastic doll couple. Ang relasyon ni Anastasia at Quentin ay nagpapakita ng isang hindi karaniwang uri ng pagmamahalan na kung saan nakabatay ang relasyon nila hindi lamang sa emosyon kundi sa mutual na goal na maging perpekto sa kanilang paningin at ng lipunan. Sa kabila ng mga kritisismo at pagsubok, ipinakita nila na handa silang mag-adjust at magbago para sa isa't isa. Kahit na ito ay nangangahulugang pagtalikod sa natural na anyo at pagtanggap sa mga stereotypical image. Number 14. Joelison Fernandez da Silva and Eve Medeiros. Si Joelison Fernandez da Silva at Eve Medeiros ay itinuturing na most unusual couple dahil sa kanilang kakaibang kwento ng pagmamahalan sa kabila ng kanilang mga pisikal na pagkakaiba. Si Joelison ay isang Brazilian na kilala rin bilang Giant of Paraiba na may taas na 7 feet 8 inches. Dahilan upang maging isa siya sa mga pinakamatangkad na tao sa mundo. Lumaki siyang nahihiya sa kanyang taas at nagkaroon ng takot sa social interactions. Kaya't halos buong kabataan niya ay nasa bahay lamang siya. Sa kabila ng kanyang kakaibang tangkad, si Joelison ay tahimik at mabait at ipinakilala sa publiko ang kanyang kwento upang magbigay inspirasyon sa iba. Samantala, si Eve Medeiros na isang babaeng may average na taas at simpleng pangangatawan. Hindi siya sanay sa atensyon, ngunit nagkaroon siya ng malaking pagnanais na maging supportive partner kay Joelison. Nagkakilala ang dalawa sa social media na kung saan sila nag-uusap at unti-unting nagkaroon ng koneksyon. Hindi nagtagal nagpa siya si Eve na makipagkita kay Joelison sa personal at ang kanilang relasyon ay mas tumibay dahil sa kanilang mutual understanding at pagmamahal sa kabila ng kanilang mga pisikal na pagkakaiba. Samantala, ang publiko ay minsang nagpakita ng pag-aalinlangan sa kanilang relasyon. Ngunit pinatunayan ng dalawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo. Si Eve ay naging source ng lakas ni Joelison at si Joelison naman ay nagbigay kay Eve ng inspirasyon upang maniwala sa pagmamahalan nila. Sa kabila ng mga pagsubok at insecurities, pinatunayan nila na ang kanilang pagmamahalan ay tunay at nakabatay sa respeto at pagtanggap sa kanilang sarili. Number 15. Anton Kraft and China Bell. Si Anton Kraft at China Bell ay isang kilalang most unusual couple dahil sa kanilang natatanging pagkakaiba sa pisikal at personalidad. Si Anton Kraft ay isang world-renowned powerlifter na nagmula sa Denmark at kilala sa kanyang kakayahang makapagbuhat ng halos 4 na beses ng kanyang sariling timbang na isang pambihirang record sa larangan ng powerlifting. Sa kabila ng kanyang malakas na pangangatawan, si Anton ay may taas lamang na 4 feet 4 inches at matagal na siyang aktibo sa larangan ng weightlifting na nagbigay sa kanya ng lakas at tiwala sa sarili. Kilala rin siya sa kanyang pagiging determinadong tao at sa kabila ng kanyang height, pinatunayan niyang kaya niyang magtagumpay at maging unique sa larangan ng sports. Sa kabilang banda, si China Bell ay isang transgender woman na mas matangkad kay Anton at kilala rin sa kanyang glamorous at confident na personality. Siya ay dating performer, kaya't sanay siya sa spotlight at sa pagiging expressive ng kanyang sarili. Dahil sa kanilang magkaibang background at pisikal na anyo, ang kanilang relasyon ay nakatawag pansin sa maraming tao. Marami ang nagulat nang ibinahagi nila ang kanilang relasyon sa publiko, ngunit para kina Anton at China, hindi hadlang ang kanilang mga pagkakaiba upang magkaroon ng masayang pagsasama. Samantala, nagkakilala sina Anton at China sa isang social gathering na kung saan agad na humanga si Anton sa pagiging confident at mabait ni China. Hindi nagtagal, nagsimula silang magpalitan ng mensahe at natuklasan nilang marami silang pagkakapareho sa kabila ng kanilang mga pisikal na pagkakaiba. Para kay Anton, si China ay isang inspirasyon at para naman kay China, si Anton ay simbolo ng lakas at dedikasyon. Bagamat nakatanggap sila ng maraming kritisismo mula sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanilang relasyon, nanindigan sila sa kanilang pagmamahalan at pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay nakabatay sa pagtanggap, respeto at tiwala sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay naging inspirasyon sa maraming tao.
na ipinapakita na ang kanilang pagmamahalan ay maaring magtagumpay kahit pa sa harap ng mga kakaibang pagsubok.